Mapagpalang araw po sa inyong lahat at magandang umaga sa iyo, Miss Kay. Ako po ay isa sa mga listeners nyo sa inyong channel. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Ilang araw ka na tong pinag-iisipan at ngayon lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob upang sumulat sa inyo. Naisip ko lang, marami na pala ang kagaya kong misis na nagloko sa asawa. At may mas malala pa nga dahil may mga pumapatol pala sa kadugo ng mister nila. Ang pinagkaiba lang ng sa akin, Miss Kay, ay ginawa ko ito alang-alang sa asawa at mga anak ko. Hindi ko alam kung magagalit kayo sa kwento ko, pero alam ko naman kung ano ang sagot doon. Marami ang manghuhusga sa akin, pero tanggap ko yun. Mayroon naman kasi akong pagkakamali. Dahil pumayag akong tikman ako ng kumpare ng mister kong si Mando. Isang foreman sa pinagtatrabuhan nilang construction. Ngunit ano nga bang pagpipilian ko kung buhay na ng asawa ko ang nakasalalay? Nais kong makita at mabasa ang inyong mga komento. Wala rin akong pakialam kung may ilan sa inyong manghusga sa akin. Ngunit sa mga oras na to, Miss Kay, kailangan ko lamang ng mapaglalabasan ng problema. At ang inyong channel, Miss Kay, ang aking nakita. Ang pangalan ko nga pala ay Dayan. Inday ang tawag nila sa akin. 33 taong gulang na. Laki sa hirap at hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Gawa ng kahirapan. Ngunit kahit na ganoon ang narating ko, ay gusto kong ipagmalaki sa inyo na ako ay isang matalino at madiskarteng babae pagdating sa buhay. Nakilala ko pala ang aking mister na si Bernard sa isang karinderya. Ako ay isang tindera doon, habang siya naman ay isang construction worker sa pinapatuyong building sa harap ng pinagtatrabahuhan ko. Lagi silang kumakain doon ni Mando at palaging nagpapapansin sa akin. Si Mando ang kumuha ng number ko noon dahil nahihiya daw si Bernard. Binigay ko naman to kay Mando hanggang sa niligawan ako ni Bernard at nagkain laban kami. Mabait si Bernard, masipag at pareho ko ring madiskarte sa buhay. Ang problema nga lamang ay pareho kaming isang kahig, isang tuka. Ang aming pamilya ay nasa probinsya, kung kaya't buwan-buwan ay nagpapadala kami sa kanila. Subalit nang mabuntis ako ni Bernard, ay paunti-unti na lamang ang naibibigay ko sa aking mga magulang. Minsan ay wala na talaga. Hanggang sa isinilang ko nga ang aming unang anak na si Bethany. Kinuha naming ninong si Mando. 1 taon lang ang nakalipas ay nagbuntis ulit ako. Ang pangalan pala ng pangalawa naming anak ay Daniel. Makalipas ulit ang 2 taon ay muli akong nagbuntis. At dahil sa sunod-sunod na pagbubuntis ko, ay mas lalo kaming nalugmok sa hirap ng aking asawa. Mabuti na nga lamang at mura lang ang bayad sa bahay na inuupahan namin, kung kaya't maswerte pa rin kami. Pero hindi ko ikakaila sa inyo na hindi namin naibibigay ang mga gusto ng aming anak. Dahil ang lahat ng sahod ng aking asawa ay sa pagkain at pang-araw-araw lang namin na pangangailangan na pupunta. Pinagkakasya na lamang namin yung mag-asawa at minsan nga'y kinukulang pa dahil sa gatas ng mga bata. 3 taon ang nakalipas ay unti-unti naman kaming nakabawi ni Bernard. Medyo gumaan na ang aming buhay dahil nakakapagtinda na rin ako ng mga kakanin. At minsan naglalabada rin ako sa mga bahay-bahay. Kahit na mahirap ang aming buhay, ay masaya pa rin kaming mag-anak. Lalo pat binayayaan kami ng makukulit
at cute na mga chikiting ng may kapal. Sabi nga ni Bernard sa akin, ay nawawala ang pagod niya kapag nakikita niya kaming naglalaro at nagtatawanan sa bahay kapag umuuwi siya. Si Bernard din ay hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral. Hanggang grade 2 lamang ang inabot niya. Pero kahit pagod sa trabaho ang asawa ko, ay hindi naman to nagkulang. Napunan ang pangangailangan naming dalawa sa kama. Kaya naman minabuti ko nang gumamit ng proteksyon. Sinabihan din kasi kami ni kumparing Mando na wag muna raw akong magbuntis, lalo na ngayong sobrang hirap ng buhay at napakataas ng mga bilihin. Mabait naman si Mando. Sa ilang taon naming magkumpare, ay masasabi kong naging mabuting kaibigan to ng aking mister. Madalas silang nagiinuman ng aking asawa sa bahay na alam kong libre niya naman dahil alam niyang kapos kami ni Bernard at wala kaming sobrang pera para sa alak. Hindi naman kasi mahirap na makaklose si Mando dahil mabait at palabiro. Linggo ng araw na yun, bumisita si Mando sa aming bahay. May dalang pagkain para sa mga bata. Habang nagkukwentuhan sila ni Bernard, ay pansin ko minsan na panaka-naka niya akong tinitignan. Kung kaya't ngumingiti na lamang ako tsaka napapatango sa kanya. Minsan ay medyo naiilang na rin ako kay paring Mando. Ngunit sinasawalang bahala ko na lamang. Hindi ko na rin to sinabi sa mister ko dahil baka kung ano pang isipin nito. April 7. Birthday ng panganay kong si Bethany. May konting handaan at inuman ang magkumpare kasama ng iba nilang mga katrabaho. 5 sila nung gabing yun. At halos alas 9 na rin nun, kaya't ang mga anak ko'y natutulog na sa kwarto. Samantalang ako ay naghuhugas ng mga pinggan. Habang ako ay busy sa paghuhugas, ay hindi ko napansin na nasa likuran ko na pala si paring Mando. Amoy na amoy ko ang alak sa kanya. Subalit sanay naman na ako dahil ganun din naman ang amoy ng aking mister kapag umiinom. Mare, napakaswerte nga naman talaga ni kumpare dahil may maganda at sexing asawa siya. Kahit ako siguro si Bernard ay talaga namang taon-taon tayong may anak. Nanggigigil na bulong nito sa akin habang bigla itong humawak sa bewang ko kung kaya't nanindig ang aking balahibo. Napaawang ang aking labi tsaka nagulat dahil sa sinabi niya. Yun kasi ang unang beses na narinig kong nagsalita siya sa akin ng ganun. Pagsasabihan ko na sana si paring Mando, subalit nakita kong tumuloy na siya sa loob ng banyo. Hinayaan ko na lang dahil marahil lasing lang to. Mabilis kong tinapos ang ginagawa ko upang hindi na kami magpang-abot pa ni pare. Pumunta agad ako sa silid at nang makahiga ako sa tabi ng mga bata ay napahawak ako sa aking dibdib. Halo-halo ang aking emosyong nararamdaman habang paulit-ulit na rumerehestro sa aking isipan ang mga sinabi ni Mando. Naiinis ako. At the same time, na-appreciate ko ang sinabi niyang maganda at sexy ako. Pinagsasabihan na rin kasi ako ng mga kaibigan ko na mag-ayos-ayos naman daw ako dahil sa ganitong edad ko ay mukhang losyang na ako kaagad. Naikwento sa akin ng asawa ko na si paring Mando ay hiwalay sa asawa. Matagal na. May 3 anak ito at lahat ay nasa ibang bansa at graduate lahat ng kolehiyo. Kaya pala mukhang mapera si paring Mando. Pero kahit na maganda raw ang buhay ng lalaki, ay mas pinili pa rin itong magtrabaho dahil iyon na ang nakasanayan ng kanyang katawan. Malakas si paring Mando kung kaya't kayang-kaya pa rin itong magtrabaho. Ipinagsawalang bahala ko na lamang ang narinig ko kanina.
Ang nasa isip ko'y baka nasabi niya lamang yun dahil sa lasing siya o kaya'y binibiro niya lang ako. Isang gabi, sa bahay na natulog si kumparing Mando. Sobrang late na rin naman kasi at naparami ang inom nila. Wala namang problema yon sa akin dahil sa sala naman natulog ang lalaki. Kinabukasan nun ay maaga akong gumising dahil magluluto pa ako ng kakanin para ibenta mamaya. 4:00 siguro yun ng madaling araw, kung kaya't madilim pa sa labas. Dahan-dahan kong hinawi ang kortina ng aming kwarto at bumungad sa aking mga mata si Mando na nakahiga sa mahabang sofa. Walang suot na t-shirt ang lalaki, kung kaya't litaw na litaw ang malaking katawan nito. Napunta ang tingin ko sa short ni paring Mando at napamura ko sa aking isipan. Suwerte palang matanda kung doon ang pag-uusapan. Napailing-iling ako at agad na iwinaksi ang marumi kong isipan. Agad na akong pumunta sa kusina at maingat na inihanda ang aking mga kakanin. Ilang minuto rin akong nagbalot ng suman at turon hanggang sa napagpasyan kong maghugas na rin ng pinagkainan ni Mando at ng asawa ko kagabi. Marahan ang mga naging kilos at iniiwasan ko na magising ang lalaking nasa sala. Hanggang sa nagulat na lamang ako nang may pumulupot sa bewang ko. Nang tingnan ko ang nasa likuran ko, ay nakita ko ang asawa kong si Bernard habang namumungay na nakatitig sa akin. Hawak nito ang aking bewang at ito ang routine naming dalawa tuwing umaga. Magigising ako para maghanda ng ilalakong kakanin. Siya naman ang susunod na magigising upang maghanda naman sa trabaho. Pero bago pa man siya mag-ayos ng sarili, ay bumulong sa akin si Bernard. Ay naku be, mukhang hindi pwede ngayon no. Kasi nasa sala lamang si paring Mando. Kitang-kita niya tayo rito no. Bulong ko sa kanya habang hinahalikan nito ang aking leeg. Sandali akong napapikit ng mariin at pinipigilan kong madala sa sitwasyon. Dahil alam kong kitang-kita kami ni Mando mula sa kusina oras na magising to. Malapit lamang kasi ang sala at kusina. Walang pader na pagitan. Kaya naman kapag nagising siya, malaya niya kaming makikita kaagad. Sandali lang naman be, sige na o. Pagbigyan mo na ako. Alam mo namang hindi makukumpletong umaga ko, diba? Lambing ng aking asawa. Wala na rin naman akong nagawa pa. Ilang sandali pa ay tuluyan ko nang tinugunan ang aking asawa. Ngunit sa kalagitnaan, ay napatingin ako sa gawin ni paring Mando. Hindi ko akalain na magtatagpo ang mga mata naming dalawa. Hiyang-hiya ako ng mga oras na yun, kaya't mabilis akong nagpunta sa kwarto pagkatapos. Nakatalikod naman na si paring Mando nang muli ko itong tingnan. Ilang minuto pa ang nakalipas. Nakarinig ako ng pagsara ng pinto, kung kaya't alam kong umalis na ang dalawa. Napabuntong hininga ko at nag-ayos na rin ng sarili. Pinakain ko muna ang mga bata. Matapos na gawin yun, ay inihanda ko na ang mga kakanin upang ibenta sa labas. Nasa labas lamang ng aming bahay ang aking maliit na pwesto. Dahil nasa tapat lang naman kami ng kalsada. Oh, Inday! Mukhang maganda yata ang gising natin ah. Blooming na blooming ka ngayon. Pautang naman muna ako ng suman mo. Bayaran ko na lang kapag sumahod ng mister natin sa construction. Sabi ni Mirna, isa sa mga amiga ko. Hay naku, binobola mo lang ako dahil mangungutang ka. Buti na lang talaga at may benta na. At kaibigan kita. Ilan ba? Kumuha ka na dyan. Basta ha, Mirna. Sa pagsahod ng mister mo, babayaran mo to. Alam mo naman ang buhay natin. Lalo na kami ni Bernard. Sabi ko sa kanya at inilagay sa isang plastic ang suma na inutang niya. Oo naman, ikaw naman oh. Babayaran ko to. Kilala mo naman ako. Ay Maring Inday, napapansin ko lang. Palaging umiinom sa inyo si Foreman ah.
Gabi-gabi na lang yata siyang nandyan. Hindi ka ba nagtataka? Tanong ni Myrna, kaya't napakunot ang noo niya. Ano bang ibig mong sabihin? Bigla akong kinabahan nang marinig ko ang pangalan ni paring Mando. Naalala ko na naman ang nangyari kaninang madaling araw. Hindi ka ba nagtataka sa asawa mo't kay Foreman? Una, palaging magkasama sa trabaho. At pangalawa, palagi ring magkasama sa gabi upang uminom ng alak. Hindi kaya marelasyon yung dalawa? Seryosong tanong ni Myrna sa akin. Muntik na akong humagalpak ng tawa dahil sa sinabi ng babae. Mahina ko siyang hinampas ng aking hawak-hawak na pamaypay sa balikat. Baliw, hindi baklang Mr. Kono. Talagang magkumpare lang yun, kaya malapit sa isa't isa. Ikaw talaga, Maring Myrna, kung ano-anong iniisip mo. Napaka-chismosa mo talaga. Sagot ko sa kanya, kaya tumawa lamang ang babae at napailing. Baka naman ikaw ang bet ni Foreman. Sa totoo lang maganda ka naman talaga, Inday at sexy pa. Kahit na minsan, hindi ka nag-aayos ng sarili mo, pero kita pa rin ang alindog mo. Mabilis kong pinutol ang sasabihin ni Myrna. Baka kung may makarinig pang marintes, iba pang isipin. Naku, tumigil ka na nga. Tigilan mo yung marumi mong isip. Tsaka umuwi ka na sa bahay niyo at naririnig ko nang umiiyak ang anak mo. Baka gutom na yata. Sabi ko sa kanya kung kaya't nagmamadali itong umuwi sa bahay nila. Maraming salamat dito, Inday. Huwag kang mag-alala. Babayaran kita. Sabi nito. Huminga ako ng malalim at napailing. Ilang araw ang nakalipas. Simula nung nakita kami ni Foreman na gumagawa ng milagro sa harap niya. Simula rin noon ay hindi pa pumupunta si Foreman sa aming bahay. Sobrang nakakapagtaka kung kaya't nagtanong na ako kay Bernard. Be, matanong lang, nag-away ba kayo ni Foreman? Tanong ko sa asawa ko habang kumakain kami ng hapunan. Umiling si Bernard at maganang sumubo ng kanin. Hindi kami nag-away noon. Nabisi lang siya kasi umuwi yung anak niya galing sa ibang bansa. Naalala mo ba yung binigay kong tsokolate sa'yo? Pinabibigay niya nga pala yun, pati sa mga bata. Napatango na lamang ako at kumain na ng tahimik. Kinabukasan ay ganun pa rin ang ginawa ko. Wala namang pinagbago. Pero hindi ko alam kung bakit sobrang kinakabahan ako sa araw na iyon. Ang bilis talaga ng tibok ng puso ko. Kanina habang naghuhugas pa ako, ay nabasag ko pa yung tasang ginamit ng aking asawa bago siya umalis. Hindi rin ako mapakali kung kaya tatawagan ko na sana si Bernard. Magtitipa na sana ako ng numero niya nang biglang tumunog ang aking cellphone at numero ng aking asawa ang tumatawag. Hello, be. Tawag ko sa aking asawa matapos kong sagutin ang tawag niya. Mare, ikaw ba to? Si Mando to. O pare, nasan si Bernard? Tanong ko. Naaksidente, Mare, si Bernard Sinugod namin siya sa ospital. Pumunta ka rito sa provincial hospital ngayon din. Sunod-sunod na sabi ni paring Mando sa akin. Ano? Si Bernard? Sigurado ka ba riyan, Foreman? Ang asawa ko talagang si Bernard? Naiiyak na tanong ko. Dahil hindi talaga ako makapaniwala sa nangyari. Oo, Mare. Pumunta ka na lang rito ngayon. Nang may masmasan ay dali-dali kong ginising ang mga bata na natutulog pa. At ipinunta ko muna kila Myrna upang doon muna sila. Naintindihan naman ni Myrna ang sitwasyon ko kung kaya't pumayag ang babae. Habang binabagtas ko ang biyahe papunta sa provincial hospital ng aming bayan, ay labis ang kabang nararamdaman ko. Mahigpit ang hawak ko sa aking bag na naglalaman ng konting ipon naming dalawa. Buong biyahe akong umiiyak at walang pakialam sa mga taong kasabay ko sa jeep. Nang makarating ako sa ospital, ay agad akong sinalubong ni paring Mando. Pare, kumustang lagi ng asawa ko? Bungad kong tanong sa kanya habang umaagos ang luha sa pisngi. Nakita ko ang lungkot sa mga mata nito habang nakatitig sa akin.
Hindi ko pa sigurado, Mari eh. Ano ba nangyari, pare? Hindi ko din alam, Maring Inday. Dahil wala naman ako nung nangyari yun. Pero sabi, nadulas daw habang binabaklas yung scaffolding. Kaya nalaglag, Mari. Swerte lang ni pare. Dahil hindi ganun kataas yung binagsakan niya. Yun nga lang ang problema, Mari. Tumama sa bakal yung paa niya. Kaya sigurado kong baka hindi muna siya agad makalakad. At baka operahan pa yung paa niya. Nagpapasalamat pa rin naman ako. Dahil buhay ang aking asawa. Pero ang problema ko ngayon ay saan naman ako kukuha ng pera para pambahid sa ospital. Doon na gumuho ang aking mundo. Para bang nawalan ako ng lakas ng mga oras na yun. Pero saan naman ako kukuha ng pera? 10,000 lamang ang naipon naming mag-asawa. Saan naman ako hahanap ng malaking halagang pambayad? Naiiyak kong sabi kay paring Mando. Narinig ko ang paghinga nito ng malalim. Ilang segundo rin tong tahimik. Nag-iisip. Nang bigla itong nagsalita. Kung gusto mo, Mari, pauutangin na lamang kita. Totally, kakauwi lamang ng aking anak galing sa ibang bansa. At may binigay ito sa aking pera. Mayroon din naman akong ipon. Kung kaya't makakadagdag rin yun sa gustusin niyong pamilya. Hingi din naman tayo ng tulong sa may-ari ng building. Dahil sa aksidenteng nangyari kay Bernard. Napaawang bigla ang labi ko sa sinabi ni paring Mando. Hindi ako makapaniwala. Natutulungan niya kami ng aking asawa. Dahil sa sobrang kagalakan, ay napayakap ako sa kanya. Maraming salamat, pare. Maraming salamat. Iyak kong sabi sa kanya. Pero hindi ko pa alam kung paano kita mababayaran sa magiging utang ko. Wala naman akong magandang trabaho upang mabayaran ka kaagad. Kaya uunti-untiin na lang namin ni Bernard. Patuloy ko pa. Napangiti ng matamis si Foreman at hinawakan ang aking balikat. Huwag kang mag-alala, Maring Inday. Huwag mo munang isipin yun. Ang mahalaga ay maging okay ang iyong asawa. Isa pa napalapit na rin sa akin si Bernard. Kung kaya't ayos lang naman sa akin yun. Kung gusto mong makabayad, pwede nating pag-usapan yun sa bahay niyo pag-uwi mo. O siya, aalis lang ako at kukuha ko ng pera. Idadala ko din dito agad mamaya. Hintayin mo na lang ako rito, Inday. Magpakatatag ka. Patuloy pa nito at naglakad na paalis. Naiwan ako roon sa pasilyo na nakaawang ang labi at nagtataka sa sinabi niyang pag-usapan sa bahay. Ano kayang ibig niyang sabihin? Araw-araw ay pumupunta ako sa ospital. Umuuwi lamang ako para asikasuhin ang mga bata at ibilin ulit kay Myrna. Mabilis lumipas ang araw at mga linggo. Ligtas na ang asawa ko sa kapahamakan. Ngunit aabutin ng higit sa 1 taon bago siya tuluyang makalakad gawa ng kanyang pagkakaopera sa paa. Ang bills ng ospital ay nabayaran na rin at ilang araw lang ay makakauwi na si Bernard. Hapon, nang dumalaw si paring Mando, nag-usap sila saglit ang aking asawa at nagpasalamat si Bernard sa kanya. Maya-maya ay nagpaalam na rin to. Sumabay na ako kay Foreman dahil may tricycle itong daladala. Buong biyahe ay tahimik lamang kaming dalawa at para bang pinapakiramdaman ang isa't isa. Pagbaba ko sa tricycle ni paring Mando, ay agad akong dumiretso sa bahay ni Myrna upang kunin ang mga anak ko. Nang makapasok, ay nagulat akong nasa loob pala si Mando at naghihintay sa akin. Nakaupo siya sa may sala habang malalim ang iniisip. Pinatulog ko muna ang mga bata. Pagkatapos ay dumiretso ko sa kusina upang pagtimplahan siya ng kape. Nang makaupo sa katapat niyang upuan, ay agad ako nagsalita. Maraming salamat ulit sa tulong mo, paring Mando. Ang laking tulong ng pinahiram mo sa amin para sa pagpapagamot ang aking asawa. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran, pero huwag kang mag-alala. Paunti-unti mababayaran din namin yun. Naiiyak kong sabi kay Mando.
Seryoso lamang ang tingin sa akin ng lalaki. Maya-maya ay nagsalita siya. Sabi ko nga sa'yo, Maring Inday, pag-uwi natin dito ay pag-uusapan natin kung paano mo mababayaran ang utang niyo sa akin. Napatango siya bilang sagot. Inday, alam kong mahihirapan kayo sa pagbabayad ng utang. Paano na lang ang buhay niyo? Ang kakainin niyo sa pang-araw-araw kung babayaran mo pa ako. Pinutol ko ang sasabihin niya at nagsalita. Huwag kang mag-alala pare. Maghahanap ako ng trabaho. Umiling si Mando at mas seryoso ang tingin sa akin. Hindi yun sapat, Mari. Paanong asawa at anak mo? Sinong mag-aalaga sa kanila? Kung ganun ang kalagayan ni Bernard. Doon lamang sumingkin ang lahat sa akin. Oo nga pala. Hindi pala makakapagtrabaho agad si Bernard dahil sa kalagayan niya. At may chance ang abuti ng 1 hanggang sa 2 taon bago siya tuluyang gumaling. Yun ang sabi nila. Dahil doon, biglang tumulo ang luha sa mga mata ko. Tahimik akong napaiyak habang iniisip ko kung ano bang mangyayari sa amin. Kung kailan lumuwag-luwag na kami sa buhay, tsaka ito, isang pagsubok na naman ang kakaharapin namin. Maya-maya ay naramdaman kong hinaplos ako ni Mando sa aking likuran. May isa pang paraan, Mare, para makabayad kayo. Pero hindi ko lang alam kung papayag ka rito. Napalingon ako sa kanya. Ano ba yun, pare? Lahat naman ay gagawin ko. Nanlaki ang mga mata ni paring Mando dahil sa sinabi ko. Kahit ano ba talaga gagawin mo, Mare? Ulit pa niya sa sinabi ko. Dahan-dahan akong napayuko at napatango. Siguro naman, Mare. Alam kong alam mo ang gusto ko. Ikaw, Maring Inday. Kung gusto mo, sarili mong ipambayad mo ng utang mo sa akin. Kaya mo ba yun? Tanong ni Mando sa akin. Hindi ako tanga para hindi maintindihan ang sinabi ni kumpare. Alam kong may masama itong balak simula nung marinig ko ang sinabi niyang pag-uusapan namin dito sa bahay ang gusto niyang kabayaran sa pagkakautang namin ng asawa ko. Pinag-isipan ko na rin to habang bumabiyahe kami. Wala naman akong choice. Ito lang ang paraan upang mabayaran namin kaagad ang pagkakautang namin sa kanya. Kung pride ko naman ang pipiliin ko, kakasya bang kinikita ko sa pambayad kay Mando at pagkain namin ng mga bata araw-araw? Mahirap lamang kami ni Bernard. Paano ko naman pagsasabayin ang gastos sa bahay at pagbabayad ng utang ko kay Mando? Mahirap man para sa akin ang desisyong to, pero sa buhay ngayon, kailangan kong maging praktikal. Kasabay ng pagbuntong hininga ko, ang pagtango ko sa lalaki. Sige, pumapayag ako. Ikaw nang bahala, pare, sa gusto mong gawin. Pero usapan natin, bayad na kami sa pagkakautang. Kahit ano ay gawin mo sa katawan ko. Bastang importante, mabayaran ko na ang pagkakautang namin ng asawa ko sa'yo. Ipangako mo na hindi mo kami sisingilin. Seryosong sabi ko sa kanya. Dahil sa narinig ay nakita kong lumiyab ang init sa mga mata ni Mando. Rinig ko ang mura nito at akma na sana akong lalapitan, subalit itinulak ko ang dibdib niya. Ipangako mo muna sa akin, Mando. Pangako, Mari, huwag kang mag-alala, may isang salita ako. Pangako kung hindi ko kayo sisingilin. Basta't ibigay mo ang sarili mo sa akin. Huwi ka nito sabay halik ng mariin sa akin. Alam mo naman, Mari, wala akong asawa. Ayoko rin naman sa mga bayarang babae at baka magkasakit pa ako. Ikaw, matagal na kitang gusto, pero alam ko naman ang limitasyon ko. Hindi kita papatulan dahil asawa ka ng kaibigan kong si Bernard. Pero sa sitwasyon mo ngayon, alam kong pabor sa'yo at pabor din sa akin ang gagawin natin. Makakabayad ka sa utang. Ako naman, matitikman kita. Alam kong hahanap-hanapin mo to, Mari. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin na hindi mo magugustuhan.
Sa gabing yun, ay ilang beses akong inangki ni Mando. Sumakit nga yung katawan ko. Kinabukasan, wala na siya. Marahil maagang umalis at hindi na ako ginising pa. Nang maalala ko ang lahat, ay dali-dali akong pumunta sa CR. Umiyak ako at kinuskus ang sarili. Nahihiya ako. Hindi ko inaasang mangyayari sa akin to. Mahal ko ang asawa ko, ngunit nagparaya ako sa iba. Ayaw ko lang namang mabuon kami sa pagkakautang at maulit noon ang paghihirap naming dalawang mag-asawa. Iniisip ko rin ang kakainin ng aking mga anak. Kakasya bang perang kinikita ko sa pagtitinda ng kakanin? Ilang araw rin ang nakalipas nang makauwi na si Bernard sa bahay. Si Mando ang palagi naming kaagapay at katulong. Laking pasasalamat ng aking asawa kay paring Mando dahil tinutulungan kami nito. Humingi rin kasi ng tulong si Mando sa may-ari ng pinapagawang building kung saan aksidente ang aking asawa. Nagbigay naman to ng pera, ngunit hindi naman sapat yun para sa mga gamot ni Bernard. Ilang araw, linggo hanggang sa naging buwan. Nagpatuloy ang ganong takbo ng buhay namin. Halos araw-araw akong gumigising ng maaga upang magtinda. At dahil hindi naman nauubos sa labas ng bahay, ay naglalako na rin ako sa palengke. Ginawa kong araw ang gabi. Pagkatapos kong magtinda, naglalabada naman ako. Ginagawa ko yun upang matustusan ang pang-araw-araw naming gastusin. Ngunit sa paglipas ng buwan, naging mainitin ang ulo ni Bernard. Laging galit, laging wala sa mood, laging nakahiyaw, laging iritado. Lagi niyang sinasabing baldado na siya at walang silbi, isang palamunin, bagay na palagi kong iniintindi. Ngunit nakakapagod din pala. Hanggang sa namablema na naman ako sa pambayad namin ng kuryente. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Stress na ako, Miss Kay. Dumagdag pa ang asawa kong si Bernard na imbis maging positive, ay naging negative naman sa buhay. Isang araw, dumalaw si paring Mando. Nakita niyang walang ilaw sa bahay. Sinabi ko sa kanyang wala kaming kuryente dahil hindi kami nakapagbayad sa may-ari ng bahay. Bakit hindi mo nalang sinabi sa akin, Maring Inday, at gagawan ko ng paraan? Ayos lang pare. Gagawan ko na lang din ng paraan. Alam ko kasing once humingi na naman ako ng tulong kay Mando, ay may hihingin na naman tong kapalit. Alam ko ang gustong mangyari ni Mando. Pero minsan, pagpagod na ako, naiisip kong, ayos lang siguro. Total natikman naman na niya ako. Noong mga sumunod na araw, ay ako na mismo ang nagpunta sa bahay ni Mando upang manghiram ng pera. May sakit ang bunso ko at kailangan ko ng pambili ng gamot at maipa-check up siya. Wala akong ibang malapitan, si Mando lang. Pagpasok ko sa bahay niya, wala nang patumpik-tumpik pa. Alam ko ang gusto niya. Diretso kami agad sa kwarto niya at kinalas nito ang damit ko. At sa ikalawang pagkakataon, ibinigay ko ang sarili ko sa kanya kapalit ng pampagamot ng aking bunso. Hanggang sa naging paulit-ulit, Miss Kay. Pupunta ako sa kanya kapag kailangan ko ng pera. Pero kapalit nun, hihiga ako sa kama niya. Pero ayos lang. Ang importante ay may laman ng sikmura ng mga anak ko. Naiintindihan ko naman kung bakit naging mainitin at iritado ang ulo ni Bernard. Pero dahil sa ginagawa niya, ay minsay gusto ko na siyang sukuan. Kung hindi lamang nangingibabaw ang pagmamahal ko sa kanya. Nag-aalala din ako. Baka kasi dumating ang oras na kapag nalaman ni Bernard ang ginagawa ko, ay pandirihan niya ako. Hanggang ngayon, Miss Kay, ay ganun pa rin ang setup. Araw-araw akong nagtitinda at naglalabada tuwing gabi. Pagod na ako. Dito ko lang sa inyong programa inilabas ang aking mga hinaing sa buhay
upang kahit papaano'y gumaan ang pakiramdam ko, miski. Bukas ay bayaran na naman ang bahay ng inuupahan namin. At alam kong bukas din ay hihiga na naman ako sa kandungan ni Paring Mando. Naway pagdasal niyo kong mas lalong tumibay pa upang makaya kong maisurvive ang problemang kinakaharap ng aming pamilya. Sana'y huwag niyo kong husgahan. Nagmamahal, Inday.